Hi guys, so good day sa atin. Meron tayo ditong pinadala ng customer na ECU, remote and then receiver. So ang nangyari dito, nabasa yung remote, yung receiver. Ito naka-open na siya. So gamit yung ating motor tool, iti-trace natin kung ano yung problema ng motor na to. So sabi niya daw ay hindi na gumagana yung receiver na yan, hindi na gumagana yung knob. So dapat kasi ang motor, 'di ba, pag pinipindot yung knob, dapat nagre-response yung remote. So umiilaw dapat yung remote. Ito yung knob, ayan o. Pipindutin ko siya. So nakakabit na tayo dito sa ating, ayan, may simulator tayo and then nakakabit sa ating ECU. Okay. So pag pinipindot natin yung knob, dapat iilaw itong remote. Ayan o. So pansin nyo, ayan o. Ayan. Ayan o, gumagana siya. Okay. Minsan wala. Ayan o. Minsan hindi siya nagre-response. Okay. So dikit natin doon sa receiver. Baka sakaling mag-response. Ayan. Ayan siya. Okay. Ayun. So ibig sabihin, yung receiver na yan talaga nasira. Pag medyo malayo, ayun o, wala na siya. Pinipindot ko siya. Wala na siyang ilaw. And then, kapag malapit, ayun. So ibig sabihin, nasira na yung mismong receiver. Okay? Yung immobilizer niya. Yung frequency niya papunta dito sa remote. Pero, kahit malayo tayo, may feedback siya. Ayun, narinig nyo? Ayun siya, oh. May feedback. So, ibig sabihin, may problema sa receiver. Yung papunta dun sa remote. Para magbukas yung knob. Kasi ilaw dapat yung solenoid na yan once na nagbukas tayo. Ayan, oh. Pero pag dinikit ko yung remote, ayan. Nakita nyo dyan. Ayan, nakita nyo umilaw. And then, pag inon ko yung susi, ayan, oh. So, nakita nyo, nawala yung smart key. Hindi na siya nagbiblink. Pero, kapag nilayo ko siya, off ko siya, no? Ilayo ko siya. Yan. So, i-on ko ngayon yung nag-alarm na siya. Okay. I-on ko siya. Ayan. Okay. So, ayos ngayon gumagana. Ayan, nag-alarm siya. Okay. Ayan siya. So, i-on. Ayan. On natin siya ulit. Okay, so gumagana na siya. Ayun, oh. Okay, nadidetect na siya ngayon. So, dapat kasi, ayan, so, lalayo konti, Hindi natin yung receiver. Ayan, oh. Hindi nag-on yung remote. Ayan, hindi nag-on yung solenoid. And then, on natin. Okay, so, yun, yung sinasabi ko sa inyo na nagbiblink. Ibig sabihin, pag nagbiblink yan, hindi na didetect ng receiver yung remote. So, ibig sabihin, medyo malayo na siya. Pero, gumagana yan sa feedback. Ayan, ulitin ko, malayo. O kahit siguro malayo. Ayan, gumagana siya. So, ang problema nito, guys, nandito sa receiver. Pasensya na kayo, guys, medyo kinukulit ko lang para alam nyo rin yung sistema kapag nagto-troubleshoot kayo. So, ang may problema yung frequency ng receiver to remote. Ngayon, pag diniagnose naman natin itong ECU, so, tingnan natin kung ano pa yung mga error na mababasa dito sa Y-Connect keyless na to. Papasok lang tayo sa moto tool. Ayan, may power na siya. And then, yan. Scan lang natin siya. Ayan, may na-detect siya na one device. So, pwede tayo mag-diagnose kahit walang motor. Kasi, pag bumili kayo ng moto tool, may kasama na nito. Okay? So, punta tayo sa OBD. Yamaha. Okay? So, on lang natin susian. Ayan, oh. And then, hintayin natin pumasok doon sa menu. Ayan. So, ulitin natin. Okay, back. And then, Yamaha. Ayan. Yun. So, nakapasok na tayo doon sa menu. So, punta tayo sa red code error. Tingnan natin yung mga error na mababasa yun. So, daming error yan, guys, na nababasa kasi wala naman kasamang motor. So, tingnan lang natin yung mga history. Ayan. So, may nakalagay ito, crankshaft position sensor circuit. Possible, may problema sa loob ng ECU din ito. Ayan, o. Pero, siyempre, malalaman natin to once na na-repair ko na yung receiver. Yan. So, possible kasi kaya lumalabas din yung crankshaft position na yan, etong error na yan. Kasi, pag sira kasing receiver, hindi rin siya magka-crank. Hindi rin siya magkakaroon ng fuel. Hindi rin siya magkakaroon ng kuryente or ignition. So, iti-testing natin yan doon sa ating simulator after natin na ma-repair itong receiver na to. Yan muna yung unang ayusin na dapat mawala yung blink na yan. So, nag-okay lang siya kapag malapit lang yung remote. Pag off,
Ayan, tapos pagka kinlik natin yung knob, ayun, dapat ilaw siya, yun, pag umilaw yung solenoid, mapapagana natin siya. Ayun, ngayon hindi gumagana kasi malayo. Ayun, gumana yung solenoid. Pag on natin siya, mag-working na yung smart key. Ayun siya, diba? So ito guys, kagandahan nito, nakakapagbasa ito ng parameter. Basta ayun, yan, basta meron tayong simulator kahit wala tayong motor. So ito kaganda sa Mototool, pag bumili tayo, package siya, may kasama siya. Ayun. And then marami siyang function guys na kasama. Hindi lang yung diagnostic, meron siyang pang retrieve ng code ng mga nawalan na remote, pang auto calibration, may pang remap siya. So marami siyang model na available dyan. Via K-Line, meron din siya Yamaha, and then may Suzuki rin siyempre, meron ding Honda na scooter, at meron ding Honda na mga decambio, and then meron siyang pang testing ng ABS. Okay, so yun yung laman ng ating Mototool. So ngayon guys, update ko kayo, i-repair ko muna yung kanyang receiver, or try natin kung papalitan natin ng board. Okay, yun na nga guys, binuksan ko na yung receiver. Ayat, nakita nyo, meron siyang lumobo dun, ayun siya, ayun. So binakbak ko na yung, ayan, yung receiver niya na yan. So tinanggal ko yung receiver. Ayan, so yan yung nasunog sa kanya. So ngayon, nahanapan natin ng parts yan, kung anong kaparehas nyan, and then try mo nating palitan. Okay, and then pag napalitan natin, update ko kayo guys. Ayun guys, so napalitan ko na yung pinaka-IC niya, yan. So ngayon, tetestingin natin siya kung ano yung magiging resulta after natin mapalitan yan. Okay, so update ko kayo guys pagka naikabit ko na doon sa kanyang housing. Okay guys, so yun, na-repair na natin yung kanyang board at nabuo na natin. Ayan, so ito na ngayon yung kanyang update. Okay, so off na natin yan. Ayan, so tingnan natin kung gumagana na yung solenoid, and then kung nagre-response na yung remote. Ayan, tingnan natin kung iilaw na siya. Pinutin ko yung solenoid, ay yung knob, ayun, umiilaw na siya guys. So ilalayo ko siya konti, ayan, kanina kasi kailangan pa ilapit tingnan natin, ayun, tingnan natin sa medyo malayo naman, ilayo pa natin doon. Tingnan natin, ayun siya, ayun. So tingnan natin ngayon kung magre-response siya. Pipindutin ko yung knob, ayun guys, kita nyo, umiilaw na siya. Ibig sabihin, nadidetect na ng receiver yung remote, and then nadidetect na rin na remote yung receiver. Okay, so ngayon i-on natin siya. Tingnan natin kung magbiblink pa ba yung smart key na yan. So pag on, ayan, so umilaw lang yung solenoid, and then on. Okay, so tingnan natin kung magbiblink pa. Ayun. So ngayon guys, okay na yung ating receiver. So ngayon, i-diagnose natin siya. So try natin mag-reset. Okay, so ayun, diba, kung kompleto tayo ng gamit guys, napakabilis lang talaga mag-repair ng mga ganyang bagay, at madali nating ma-detect. So ngayon, i-clear natin yung kanyang code. Ayan, so ayun, error code clear successfully. Ayun. So tingnan natin ngayon sa read natin kung ano pa yung mga nababasa niya, mga code, yung mga history. So ito yung mga nababasa niya. Ayun, so kung napansin nyo guys, wala na yung mga yellow sa ilalim, kanina yung mga pinakita ko. So ibig sabihin, konektado talaga yung sa receiver guys, kaya lumalabas yung mga crankshaft position o yung mga other mga, ito kasi ano na to, normal na to, kasi wala naman nakalagay na TPS. Sa TPS kasi yan, wala naman nakalagay na engine temperature, wala naman nakalagay na TPS, IEC. So normal na yan, pero yung mga yellow na yun guys, connected siya dun. Okay, so ngayon magi-ignore na yan kapag umandar na yung motor. Ngayon itetesting natin tong motor doon mismo sa simulator natin. Tingnan naman natin kung gumagana yung crank or gumagana yung solenoid. Ayan, kung magbubukas na yung solenoid doon, meron tayong example dyan ng ignition switch. Okay, so hindi ko lang naipakita pala before kung gumagana yung ignition switch. Okay, so testingin mo natin doon. Okay guys, so yun, nakasalpak na yung receiver, and then yung computer box niya. So itong computer box niya guys, may repair na pala siya. Yun, ni-repair na siya sa likod, may bakat na siya na pinagkalasan. So ngayon, tingnan natin kung gumagana ng solenoid. Ayan, so on natin. Ayun, narinig nyo, gumana na yung solenoid, pumipitik na siya. And then pag binipindot ko ngayon yung remote, kahit malayo na siya, makikita nyo response ng, ayun, umiilaw siya, diba? And then pag inon natin, tingnan natin kung ano yung gagana. Ayan, ulit. Ayun, so gumagana na yung kanyang, ayun, IEC. So testingin naman natin yung kanyang crank. So ngayon dito, nagbi-blink yung receiver.
iaayusin ko muna yung line ko, baka kasi may hilos lang. Wait lang Ayun guys, so siguro may problema dito sa linya ko ng simulator. Bakit siya nagbi-blink? Ayun, nagbi-blink siya. Ngayon, testingin mo natin kung mayroon siyang crank, okay? So, test muna tayo. And then, ayan, nakailo naman yung CKP niya. So, brake, and then tingnan natin kung may crank. Ayan, okay? So, ibig sabihin, gumagana yung crank ng motor na to. So, ang problema na lang natin ngayon, ayan. Ang problema na natin ngayon, yung kanyang pump hindi ko mapagana dito sa simulator natin. Okay, so may ayusin lang ako sa simulator kasi nagbi-blink siya. Habang nagbi-blink yan, hindi natin mapapagana yung pump. So gagamit tayo ng ibang tools guys para makita natin kung gumagana yung kanyang fuel pump. Okay guys, so gamit naman yung simulator ko na to. So dapat kasi dyan kompleto na yan So nangyari dyan siguro, ito possible yung switch na to nag-loose So ayusin ko na lang muna. Dito na lang muna tayo sa maliit kong simulator. Ngayon, tingnan natin kung gumagana yung fuel pump. Kasi ito guys, pag hindi kasi gumana to, wala din siyang kuryente sa motor. So means may problema sa ECU kasi or dyan sa receiver. Okay, so ngayon tetestingin natin siya. Tingnan natin yung feedback. Ayan, may feedback naman. And then on natin kung gagana yung solenoid. So working naman siya guys. And then on natin. Ayun so gumagana yung fuel pump. Ibig sabihin, working yung receiver na yan to ECU. Ayan ulit natin. Ayun So, ibig sabihin, yung ECU na yan at yung receiver na yan, okay na siya. So, for shipback na to sa client natin, okay na yung kanyang, yung nabasang receiver na yun nasunog. Okay? So, magandang araw sa ating lahat.